Ang mga salita mula sa mamahaling screen sa kanyang harapan ay malinaw, malamig, at walang anumang bahid ng emosyon, parang mga pako na isa-isang ibinabaon sa kabaong ng kanyang pag-asa. We have exhausted all avenues, Mr. Santiago. From gene therapy trials in Germany to robotic rehabilitation in Japan, there is simply nothing more that medical science can offer at this point. Para kay Luntian Ian Santiago, ang boses ng doktor mula sa Zurich ay isa na lamang ugong, kasabay ng mahinang tunog ng air conditioner sa loob ng malawak at malalamig na library ng Villa Amihan. Hindi na niya pinakinggan ang mga sumunod na paliwanag. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa sinag ng araw na tumatagos sa mataas na bintanang salamin, pinapanood ang libu-libong alikabok na lumulutang sa hangin. Ang bawat isang butil ay malaya, sumasayaw, lumilipad, lahat ng bagay na hindi na niya kayang gawin. Narinig niya ang pigil na paghikbi ng kanyang ina, si Senyora Elara. Isang tunog na naging musika na sa mansyon sa loob ng nakalipas na 5 taon. Sa kanyang gilid, naramdaman niya ang pag-igting ng mga kalamnan ng kanyang ama, si Don Ricardo. Ang kamay nito, na laging matatag at puno ng kapangyarihan, ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. So that's it? Ang boses ni Don Ricardo ay kalmado, ngunit may panganib na nagtatago sa ilalim nito. You gather the world's best minds, you take millions of my money only to tell me to give up? Is that what you're saying? We are not saying to give up, sir. Sagot ng isa pang mukha sa screen, isang doktora mula sa Baltimore. We are saying we must adjust expectations, focus on palliative care, on quality of life. Kalidad ng buhay. Gustong matawa ni Ian ng mapait. Anong kalidad ng buhay ang sinasabi nila? Ang pagmasdan ng mundo mula sa bintanang ito? Ang madama? Ang malamig na katad ng kanyang wheelchair araw-araw? Ang maging isang mamahaling muebles sa sarili niyang pamamahay? Hindi niya namalayan ang huling paalam ng mga doktor. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad ay ang isang matalim na tunog. Crack! Napalingon siya. Ang high-end na tablet kung saan nakadisplay ang video call ay basag na sa sahig. Pinira-piraso ng nanggagalaiting kamay ni Don Ricardo. Tumayo ito. Ang kanyang mahal na suit ay hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga balikat sa galit at kawalan ng pag-asa. Mga walang silbi. Sigaw nito sa kawalan. Lahat sila. Pera lang ang habol. Lumakad ito palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Palayo sa basag na aparato. Palayo sa basag na pag-asa ng kanilang pamilya. Naiwan si Senyora Elara. Ang mga kamay ay nanginginig na nakatakip sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At si Ian, wala siyang naramdaman. Manhid. Isang pakiramdam na mas masakit pa kaysa sa anumang kirot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, wala na siya sa wheelchair. Nasa malawak siyang damuhan, tumatakbo. Ramdam niya ang hangin sa kanyang mukha, ang pagod sa kanyang mga binti, ang tibok ng kanyang puso sa kagalakan. Naalala niya ang pakiramdam ng pawis sa kanyang likod matapos ang isang laro ng basketball, ang init ng buhangin sa kanyang mga paa sa dalampasigan. Mga alaalang parang panaginip na lang ngayon. Mga multo ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Binuksan niya muli ang kanyang mga mata. Naroon pa rin siya, sa parehong silya, sa parehong silid. Isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang kanyang ina. Hinaplos nito ang kanyang buhok, ang mga daliri nitong nanginginig. Anak, bulong nito. Basag ang boses. Magdasal tayo. Ang Diyos lang ang... Hindi nito natapos ang sasabihin. Muli itong napahikbi at nagmamadaling lumabas ng silid patungo marahil sa pribadong kapilya ng mansyon kung saan ginugugol nito ang halos buong araw. Naghahanap ng himala sa mga imaheng gawa sa bato at kahoy. Naiwan si Ian sa katahimikan.
siya na lang at ang mga alikabok na malayang sumasayaw sa hangin. Ilang minuto o marahil ay oras ang lumipas bago may kumatok ng marahan sa pinto. Pumasok ang kanilang mayordomo, si Mang Anselmo, na nakayuko at puno ng paggalang. "Senyorito Ian," sabi nito sa mahinang boses, may bisita po kayo." Ipinadala raw po siya ng tiyahin ng senyora na si Tia Milagros. Hindi sumagot si Ian. Wala siyang pakialam. Marahil ay isa na namang faith healer o kung sino mang manggagansyo na ipinadala ng kanyang mga kamag-anak sa probinsya. Ang pangalan niya po ay Diwa, na nadiwa daw po. Bago pa man makatanggi si Ian, pumasok na sa silid ang babaeng tinutukoy ni Mang Anselmo. Isang matandang babae. Maliit, kulubot na ang balat, na parang pinatuyong prutas. Nakasuot lamang ito ng simpleng bestida at tsinelas, isang kakatwang tanawin sa gitna ng karangyaan ng Villa Amihan. May dala itong isang maliit na bayong. Hindi pinansin ng matanda ang yaman sa paligid. Hindi ito tumingin sa mga mamahaling painting o sa mga antigong kasangkapan. Ang kanyang mga mata, madilim at malalim na parang balon, ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Ian. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay mabagal, ngunit tiyak. Huminto ito sa mismong harapan ng kanyang wheelchair. Tinititigan siya ng diretso sa mga mata. May kung anong kapangyarihan sa titig nito, isang bagay na tila tumatagos sa kanyang mga buto, sa kanyang kaluluwa. Binuksan nito ang kanyang bibig, at ang mga salitang lumabas ay hindi isang pagbati o isang pagpapakilala. Ito ay isang hatol na mas matindi at mas nakakagimbal kaysa sa narinig niya mula sa mga doktor kanina. "Hindi ang mga binti mo ang may sakit, iho," sabi ni Nana Diwa. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit matatag, pumuputol sa makapal na katahimikan ng silid. "Ang kaluluwa mo ang nanlalamig." Ang bakal na tarangkahan ng Villa Amihan ay bumukas ng walang tunog, parang isang bibig na dahan-dahang lumalamon sa maliit na kotse ni Tala Agustin. Habang tinatahak niya ang mahabang daan na nalalatagan ng puting graba, hindi niya maiwasang mamangha. Ang mansyon ay hindi lang malaki. Ito ay isang palasyo, isang monumento ng yaman at kapangyarihan na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Ang mga hardin ay perpektong-perpekto. Ang mga damo ay ginupit ng may milimetrong sukat at ang mga bulaklak ay namumukadkad sa mga kulay na tila pinili ng isang pintor. Ngunit may kulang. Habang ipinaparada niya ang sasakyan sa harap ng malaking pinto na gawa sa nara, naramdaman niya ito. Walang kaluluwa. Ang Villa Amihan, sa kabila ng pangalan nitong nangangahulugang hanging habagat, ay hindi presko. Ito ay malamig, tahimik at mabigat. Isang magandang hawla, isang buntong hininga ang pinakawalan ni Tala bago siya bumaba. "Kaya mo to, Tala," bulong niya sa sarili. This is a job, a very high-profile one. Bilang isang batang physical therapist, ang mapili ng pamilya Santiago ay isang malaking karangalan sa kanyang karera. Pero habang papalapit siya sa pinto, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ang pasyente niya ay hindi basta-basta. Siya si Luntian Santiago, ang binatang naslednik ng isang imperyo na iginupo ng isang misteryosong karamdaman. Ang pinto ay bumukas bago pa man siya makakatok. Isang mayordomo na nakauniforme ang sumalubong sa kanya. "Miss Agustin, welcome to Villa Amihan. This way, please." Ang loob ng mansyon ay mas nakakagulat pa kaysa sa labas. Matataas ang kisame, makintab ang sahig na gawa sa marmol, at ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga obra maestra at antigong kasangkapan. Ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng kanilang mga yapak. Dinala siya sa isang malaking sala, kung saan ang tensyon ay halos mahahawakan sa sobrang kapal. Nakatayo sa gitna si Don Ricardo Santiago. Ang muka ay singtigas ng bato. Sa isang tabi, si Senyora Elara ay umiiyak ng tahimik.
At sa pagitan nila, nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan, ay isang matandang babae na mukhang naligaw lamang doon. "I want this woman out of my house, now!" Ang boses ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Anselmo, call security." "Ricardo, parang awa mo na." Pagmamakaawa ni Senyora Elara, ang mga kamay ay magkadaop na parang nagdarasal. "Ano bang masama kung susubukan natin? Lahat sinubukan na natin. Ano pa bang mawawala sa atin?" "Ang katinuan natin, Elara. Yan ang mawawala." Sagot ng Don, idinuro ang matanda. "Isang manggagamot? Isang albularyo? Dito sa pamamahay ko? This is nonsense. We believe in science." Si Tala ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Hindi alam kung dapat ba siyang tumuloy o umalis. Nahuli niya ang tingin ng matanda. Si Nana Diwa, batay sa deskripsyon na ibinigay sa kanya. Ngumiti ito sa kanya. Isang maliit at panandali ang ngiti na puno ng pangunawa bago muling ibinaling ang pansin sa mag-asawa. "Hindi ako naparito para makipagtalo, Don Ricardo," sabi ng matanda sa mahinahong boses. "Naparito ako para tumulong." "Tumulong?" Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Don Ricardo. "At paano? Sa mga dahon-dahon mo? Sa mga bulong-bulong mo? My son needs doctors, not hocus-pocus." "Ang anak ninyo ay nakakita na ng pinakamagagaling na doktor sa buong mundo," sagot ni Nana Diwa, hindi natitinag. "Pero nandito pa rin siya sa kanyang silya. Baka ang kailangan niya ay hindi na lunas para sa katawan, kundi para sa kaluluwa." Ang mga salitang iyon ay tila sumampal kay Don Ricardo. Natigilan ito. Sa pagkakataong yon, lumapit si Senyora Elara kay Tala. "Ikaw na ba si Miss Agustin?" tanong nito. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Tumango si Tala. "Pasensya ka na sa inabutan mo, Hija. Halika, ipakikilala kita kay Ian." Iniwan nila ang dalawa sa sala. Habang naglalakad sila sa pasilyo, narinig pa ni Tala ang huling salita ni Don Ricardo. "1 month. I'm giving you 1 month. Kung walang mangyari, ako mismo ang magtatapon sa iyo palabas ng mga tarangkahang yan." Dinala siya ni Senyora Elara sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid ni Ian. Malawak ito at may sariling beranda. Puno ng pinakamodernong kagamitan para sa kanyang kondisyon. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa kanyang high-tech na wheelchair, ay si Luntian Santiago. Mas gwapo ito sa personal kaysa sa mga litrato, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. "Ian, anak, this is Tala Agustin, your new physical therapist," sabi ni Senyora Elara sa malambing na boses. Tumingin si Ian kay Tala, ngunit parang tumagos lang ang tingin nito sa kanya. "Another one," sabi niya. Ang boses ay tuyo at walang kabuhay-buhay. "Ilang buwan ka naman tatagal dito bago ka sumuko?" "Hanggat kailangan," sagot ni Tala sa profesional na tono, hindi nagpapadala sa pagiging sarkastiko nito. Lumapit siya at inilahad ang kanyang kamay, kahit alam niyang hindi ito kayang abutin ni Ian. "It's nice to meet you, Ian." Hindi ito gumalaw. Ibinalik nito ang tingin sa labas ng bintana. Ang unang sesyon nila ay isang pagsubok sa pasensya ni Tala. Bawat tanong niya ay sinasagot ni Ian ng isang salita. Bawat ehersisyong sinusubukan niyang gawin sa mga binti nito ay tila walang epekto. Ang mga kalamnan nito ay hindi tumutugon. Ang kanyang katawan ay isang matigas na bato. At sa buong oras, ramdam ni Tala ang matinding pader na itinayo ni Ian sa kanyang paligid. Isang pader na gawa sa sakit, galit at pagkasuko. Pagkatapos ng sesyon, habang nagliligpit si Tala ng kanyang mga gamit, dumaan siya sa tapat ng silid ni Ian na bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang isang tunog, isang mahinang himig. Sumilip siya. Sa loob, nakaupo si Nana Diwa sa isang maliit na upuan sa tabi ng wheelchair ni Ian. Wala itong ginagawa. Hindi ito nagsasalita. Hindi nito hinihilot si Ian.
Nakaupo lamang ito roon at hinihimig ang isang lumang kundiman, isang oyayi na parang galing pa sa sinapupunan ng panahon. Si Ian ay nakapikit. Ang mukha ay nakaharap pa rin sa bintana. Nagtaka si Tala. Ito ba ang paggagamot ng matanda? Isang kanta? Bago siya tuluyang umalis, hinarap siya ni Don Ricardo sa may pintuan. Ang mukha nito ay pagod na. "Miss Agustin," sabi nito, "do your job. Stick to science. Huwag mong papansinin ang matandang iyon. As I said, she has 1 month. 1 month to prove her miracle." Tumango si Tala at nagpaalam. Habang nagmamaneho siya palayo sa Villa Amihan, halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Awa para kay Ian, paghanga sa kanyang propesyon, at isang malaking kuryosidad para kay Nana Diwa. Nang gabing iyon, bago matulog, hindi niya maalis sa isip ang eksena sa mansyon. Ang sigawan, ang mga luha, ang katahimikan ni Ian, at ang misteryosong himig ni Nana Diwa. Kinagabihan, bago umuwi ang huling nurse para sa gabi, dumaan muna ito sa silid ni Ian para tingnan kung maayos na itong natutulog. Naabutan niya itong mahimbing. Ang paghinga ay malalim. Ngunit sa pagtama ng ilaw mula sa hallway sa mukha nito, may napansin ang nurse. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Mula sa gilid ng mata ni Ian, may isang bakas. Isang mamasamasang linya na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang bakas ng luhang kagagaling lang sa pagpatak. Nagtaka ang nurse. Sa pagkakaalam niya, matagal nang hindi umiiyak si Luntian Santiago. 1 linggo na ang lumipas. Para kay Don Ricardo Santiago, ito ay 1 linggong pagtitimpi. 1 linggo ng pagmamasid mula sa kanyang opisina, kung saan ang isang malaking monitor sa dingding ay nahahati sa 2. Ipinapakita ang live feed mula sa 2 kamera na palihim niyang ipinalagay. Ito ang kanyang 2 mundo. Sa kaliwang screen, naroon ang siyensya. Si Tala Agustin, sa kanyang malinis na uniforme, ay masigasig na ginagalaw ang mga binti ni Ian. May sukat, may ritmo, may luhika sa bawat kilos. Passive range of motion, muscle stimulation, proprioceptive feedback, mga terminong naiintindihan at iginagalang ni Don Ricardo. Nakikita niya ang pawis sa noo ni Tala, ang determinasyon sa mukha nito. Ito ang tamang paraan. Ito ang prosesong pinaniniwalaan niya. Sa kanang screen, naroon ang kabalintunaan. Si Nana Diwa. Walang ginagamit na makina. Walang sinusunod na chart. Minsan, makikita niya itong nagpapakulo ng mga dahon ng kung anong halaman. Ang amoy ay umaabot hanggang sa kanyang opisina. Isang amoy ng probinsya na hindi nababagay sa kanilang mansyon. Minsan, naghahanda ito ng isang palangganang may maligamgam na tubig at dahan-dahang binabasa ang mga paa ni Ian. At kadalasan, nakaupo lang ito roon, katulad ng unang araw, at nagkukwento. Walang saysay. Isang malaking pag-aaksaya ng panahon, ngunit ipinangako niya kay Elara. 1 buwan. Kaya titiisin niya. Hindi na napigilan ni Don Ricardo ang sarili. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang isang numerong nasa speed dial. "Soler!" Sagot ng boses sa kabilang linya, matalas at puno ng kumpiyansa. "Adrian, Ricardo here," sabi niya. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanang screen. "I just want to give you a heads up. My wife, she let a quack doctor into our home, an old woman from the province." Narinig niya ang isang mahinang tawa mula kay Dr. Soler. "A faith healer, Don Ricardo. Not surprising. The desperate often turn to delusion. Don't worry, I'll handle it. I'll have my staff look into her. In the meantime, just make sure she doesn't give him any strange concoctions." "Of course not. I'm watching her every move," mariyang sagot ni Ricardo. "Just keep an eye on the situation, Adrian. I don't like this." "Consider it done," sabi ng doktor bago ibaba ang tawag. Gumaan ng bahagya ang pakiramdam ni Don Ricardo. May kakampi siya sa katinoan. Ibinaling niya muli ang atensyon sa monitor
Handa nang patayin ito para sa araw na yon, ngunit may pumigil sa kanya. Nagsimula na namang magkwento si Nana Diwa. Alam mo ba, iho? Narinig niyang sabi ng matanda sa pamamagitan ng maliit na speaker. Ang boses nito ay banayad na parang isang agos sa sapa. May isang ibon sa aming baryo noon. Ang pangalan niya ay Kanaway. Siya ang may pinakamagandang huni sa lahat. Ngunit isang araw, sa lakas ng bagyo, nabali ang kanyang isang pakpak. Tinitigan ni Don Ricardo ang mukha ng kanyang anak sa screen. Blanko pa rin, nakatingin sa malayo. Hindi na siya nakalipad, patuloy ni Nana Diwa. Naiwan siya sa isang sanga habang ang kanyang mga kasama ay lumilipad ng malaya sa kalangitan. Nalungkot si Kanaway. Akala niya wala nang silbi ang kanyang buhay. Hindi na siya makikita ng araw, hindi na niya mahahalikan ang mga ulap. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, nakita ni Don Ricardo ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Ian. Isang kibot sa gilid ng labi nito. Lumapit siya sa monitor. Ngunit isang umaga, sabi ng matanda, sa sobrang lungkot niya, nagsimula siyang humuni. Inihuni niya ang lahat ng kanyang sakit, ang kanyang pangungulila sa kalangitan at ang mga taga-baryo ay napatigil. Ang kanyang huni ay mas maganda pa kaysa dati. Mas malungkot, oo, pero mas puno ng damdamin. Hindi man niya naabot ang langit sa pamamagitan ng kanyang mga pakpak, naabot naman niya ang mga puso ng lahat sa pamamagitan ng kanyang awit. Natapos ang kwento. Katahimikan. Tinitigan ni Nana Diwa si Ian. At si Ian, dahan-dahan, ay ibinaling ang tingin mula sa bintana, patungo sa matanda. At noon, nangyari iyon. Ang kamera na nakatutok sa paanan ni Ian ay nakahuli nito. Isang maliit, halos hindi mapansing galaw. Ang hinlalaki sa kanang paa ni Ian ay kumibot na pati imbagang si Don Ricardo. Imposible? Mabilis niyang kinuha ang mouse at ni-rewind ang recording. Pinanood niya muli. Mabagal. Naka-zoom in. Walang duda. Ito ay isang kusa at malinaw na paggalaw. Hindi isang muscle spasm na pamilyar na sa kanya. Ito ay isang reaksyon. Bumalik siya sa live feed. Nakita niya ang mga mata ng kanyang anak. Ang mga matang iyon na sa loob ng 5 taon ay parang natuyot na lawa. Ngayon ay may bahagyang kislap, isang maliit na ningning ng, pag-asa. Isang pamilyar na takot at isang dayuhang pag-asa ang nag-aagawan sa dibdib ni Don Ricardo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng sinabi ng siyensya ay biglang nayanig ng isang maliit na pagkibot ng daliri sa paa. Kasabay ng pagyanig na yon, tumunog ang intercom sa kanyang lamesa. "Sir," sabi ng kanyang sekretarya, "Dr. Adrian Soler is here to see you." Hindi po siya nakaschedule. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Dr. Soler. Ang tindig ay matikas, ang mukha ay seryoso. Dala nito ang isang aura ng awtoridad na medikal na laging nagpapanatag kay Don Ricardo, ngunit hindi ngayon. "Ricardo?" sabi ni Dr. Soler. Ang mga mata ay diretso at matalim. "I came as soon as I could. I'm here to protect my patient from any dangerous practices." Tumingin si Dr. Soler sa monitor sa dingding, sa imahe ni Nana Diwa na mahinahong hinahaplos ang kamay ni Ian. Nagdilim ang mukha ng doktor. "And I think," dagdag nito, "it's time I personally met this healer." Ang pagdating ni Dr. Adrian Soler ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at nagpatay sa ningas ng kandila. Nakita ni Tala kung paano ito nag-march sa papasok sa silid ni Ian, kung saan mahinahong nag-aayos si Nana Diwa ng mga sariwang bulaklak sa isang florera. Kasunod nito si Don Ricardo, ang mukha ay nagpapakita ng halong pag-aalala at pag-asa. "Good afternoon."
Bati ni Dr. Soller, ngunit ang tono nito ay hindi bumabati. Ito ay humahamon. I am Dr. Adrian Soller, Luntian's primary neurologist. And you are? Ako po si Diwa, sagot ng matanda. Lumingon ito mula sa mga bulaklak. Ang mga mata ay kalmado. Naglakad paikot si Dr. Soller. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumilikha ng tunog sa sahig na marmol. Sinuri niya si Nana Diwa, mula ulo hanggang paa, na parang isang kakaibang specimen. I see. And what exactly is your methodology, Miss Diwa? I've reviewed my patient's chart. I see no accredited therapeutic license, no medical background. So what is it that you do? Pray? Chant? Hindi natinag si Nana Diwa. Ang isang halaman doktor, sagot nito sa mahinahong tinig, ay hindi lamang kailangan ng pataba at tubig para lumago. Kailangan din nito ng araw at ng kalinga. Kumunot ang noo ni Dr. Soller. I deal with empirical evidence, not allegories. We are talking about severe neuromuscular atrophy, possibly psychosomatic in origin, but the physical symptoms are real. What you are doing is giving this family false hope. A dangerous placebo. Doon na hindi napigilan ni Tala ang sarili. Humakbang siya palapit. With all due respect, doctor, sabi niya, pinapanatili ang profesional na tono. A positive spiritual and emotional environment has been proven to be a significant part of any healing process. Hindi po siguro masama ang pagkakaroon ng pag-asa. Ang mga mata ni Dr. Soller ay bumaling sa kanya, nanlilisik sa inis. Halatang hindi nito nagustuhan na may sumalungat sa kanya, lalo na ang isang hamak na therapist. Your job is to focus on his motor functions, Miss Agustin. Leave the psycho-emotional diagnostics to the experts. Pagkatapos noon ay ibinaling nito ang atensyon kay Ian, na nanatiling tahimik sa kanyang wheelchair, isang manonood sa sarili niyang drama. Ngunit nakita ni Tala ang isang bagay sa mga mata ni Ian habang nakatingin ito kay Dr. Soller. Isang bakas ng lumang galit. Ang pagbisita ni Dr. Soller ay natapos sa isang serye ng mga test na isinagawa niya kay Ian. Mga test na walang ipinakitang bagong resulta. Bago umalis, nakita ni Tala si Dr. Soller sa may pasilyo, kausap ang isang tao sa telepono. Hindi niya narinig ang lahat, pero nakuha niya ang ilang salita. Find out everything about her. Baryo Sinag-araw. I want to know every skeleton in her closet. Ang tensyon sa Villa Amihan ay lalong bumigat pagkatapos noon. Nang gabing iyon, natapos ang session ni Tala at Ian. Ngunit sa halip na umuwi, naramdaman ni Tala ang isang matinding awa para sa binata. Nakita niya itong nakatingin na naman sa bintana, sa madilim na kalangitan na puno ng mga bituin. Ang pag-asa na bahagyang sumilay sa mga mata nito kanina ay napalitan na naman ng pamilyar na anino ng kalungkutan. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Iyan, sabi niya sa mahinang boses. Gusto mo bang lumabas? Nagulat si Ian sa tanong. Sa loob ng maraming taon, ang mundo niya ay limitado na lamang sa mga pader ng mansyon. Hindi na hinintay ni Tala ang sagot. Kinuha niya ang isang kumot at maingat na inilagay sa mga binti ni Ian. Pagkatapos ay itinulak niya ang wheelchair nito palabas ng silid, sa pasilyo at palabas sa malaking pinto patungo sa hardin. Ang hangin ng gabi ay malamig at mabango. May amoy ng dama de noche. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa libu-libong mga bituin. Ang katahimikan ay kaaya-aya. Sinisira lamang ng tunog ng mga kuliglig. Itinigil ni Tala ang wheelchair sa gitna ng damuhan. Tumayo siya sa tabi nito. Pareho silang nakatingala sa langit. Matagal silang walang imik. Pagkatapos, nagsalita si Ian. Ang boses ay halos pabulong. Naiinggit ako sa kanila, sabi nito. Kanino? Tanong ni Tala. Sa mga bituin, sagot ni Ian. Hindi inaalis ang tingin sa kalangitan. Malaya sila. Nakikita nila ang buong mundo, samantalang ako hanggang dito na lang. Naramdaman ni Tala
Ang kirot sa mga salitang iyon. Hindi ito ang sarkastikong si Ian na nakilala niya noong unang araw. Ito ang totoong luntian. Isang binatang puno ng pangarap na ikinulong sa isang katawang ayaw sumunod. Hindi siya nagsalita ng mga pampalubag loob. Walang gagaling ka rin o huwag kang mag-alala. Alam niyang sawang-sawa na si Ian sa mga yon. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ian na nakapatong sa armrest ng wheelchair. Malamig ang kamay nito, ngunit hindi niya ito binitawan. Nagulat si Ian sa ginawa niya. Tumingin ito sa kanilang magkahawak na kamay. Pagkatapos ay sa mukha niya. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita ni Tala ang isang emosyon sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati. Pagkalito, pasasalamat, at isang kislap ng paghanga. Hindi ko maipapangako sa iyo ang mga bituin, Ian, sabi ni Tala sa tapat na boses. Pero maipapangako ko sa iyo ito, hindi kita susukuan. Nandito lang ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ian, ngunit mabilis niya itong itinago sa pamamagitan ng pagtingin muli sa langit. Tumango ito, isang bahagyang tango na nagsasabi ng lahat. Nang ihatid niya si Ian pabalik sa silid nito, may nagbago na sa kanilang dalawa. Hindi na lang sila pasyente at therapist. Ngayong gabi, sa ilalim ng mga bituin, sila ay naging 2 taong nagkakaintindihan. Habang naglalakad si Tala palayo sa pasilyo, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Ian sa may pintuan, pinapanood siyang umalis. Sa isang iglap, nakita niya ang kanang kamay ni Ian na bahagyang umangat. 1 sentimetro lamang, nanginginig. Pagkatapos ay bumagsak muli ito. Maaring isa lamang itong muscle spasm, ngunit sa puso ni Tala, alam niyang hindi. Ito ay isang pagsubok, isang pagtatangkang kumaway. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang bagay na pinanghahawakan si Luntian Ian Santiago bago matulog. Hindi ito isang bagay na nahahawakan ng kanyang mga kamay, kundi isang alaala. Ang pakiramdam ng kamay ni Tala sa kamay niya, ang init nito laban sa lamig ng kanyang balat. Ang alaala ng mga bituin at ang pangako sa kanyang mga mata. Iyon ay isang maliit na kandila sa gitna ng kadilimang matagal nang bumabalot sa kanya. Isang dahilan para maniwala na marahil may liwanag pa sa dulo ng lahat. Sa pag-asang iyon siya natulog, ngunit ang kanyang panaginip ay hindi na puno ng mga bituin. Ito ay napuno ng tubig, malamig, madilim. Una, naramdaman niya ang pagbagsak. Isang mabilis at biglaang paghulog kung saan ang kanyang tiyan ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay ang pagtama sa tubig. Isang malakas na puwersa na yumakap sa kanyang buong katawan. Nagnanakaw ng hangin mula sa kanyang mga baga. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit tubig ang pumasok sa kanyang bibig. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga braso at binti para lumangoy paakyat, ngunit ang mga ito ay mabigat, manhid at walang silbi, pamilyar na pakiramdam. Ang kanyang katawan ay isang angkla na humihila sa kanya, pababa, pababa, sa walang katapusang kadiliman. Ang mga tunog ay malabo. Isang malakas na lagaslas, ang pagtibok ng sarili niyang puso sa kanyang mga tainga. At pagkatapos, isang tunog ang tumagos sa tubig, malinaw at nakakakilabot. Isang sigaw. Sigaw ng isang bata, puno ng takot. "Kuya!" Gulat na pamulat si Ian, ngunit hindi siya nagising. Nakulong pa rin siya sa panaginip. Ang kanyang mga mata ay bukas sa ilalim ng tubig at sa gitna ng mga bula ng hangin na kumakawala mula sa kanya. May nakita siyang isang anino. Isang maliit na kamay na nakaabot sa kanya bago dahan-dahang lumubog at naglaho sa dilim. "Hindi!" Ang sigaw na yon ang tuluyang gumising sa kanya. Napabalikwas siya ng upo.
o sinubukan niyang bumalikwas. Ngunit ang tanging nagawa niya ay manginig sa kanyang kama. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang hininga ay putol-putol. At ang buong katawan niya ay basang-basa ng malamig na pawis. Tulong! Sigaw niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding takot na hindi niya maintindihan. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Tala na naka-duty para sa gabi. Kasunod si Senyora Elara na nakasuot ng roba. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Iyan, anong nangyari? Tanong ni Tala. Mabilis na lumapit sa kanya at sinuri ang kanyang vital signs. Panaginip, isang masamang panaginip, sabi ni Senyora Elara, hinahaplos ang noo ng anak. Shh, anak, tapos na, ligtas ka na. Ngunit hindi nararamdaman ni Ian na ligtas siya. Ang pakiramdam ng pagkalunod ay totoo pa rin. Ang sigaw ng bata ay umuulit pa rin sa kanyang isipan. Hindi lang panaginip, sabi ni Ian nanginginig. Totoo, parang totoo. Hindi alam ni Tala at ng kanyang ina ang sasabihin. Paano mo papakalmahin ang isang taong natatakot sa isang bagay na wala naman doon? Noon, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Nana Diwa. Hindi ito nagmamadali. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang mga mata may pagkilala. Hindi iyan ordinaryong panaginip, sabi niya sa mahinahong boses na tila nagpatigil sa lahat sa silid. Lumapit siya sa kama. Iyan ay isang alaalang gustong kumawala. Tumingin siya sa mga nanginginig na kamay ni Ian. Huwag mo siyang labanan, iho. Pakinggan mo siya. Kinilabutan si Ian. Sino? Sinong papakinggan ko? Hindi sumagot si Nana Diwa. Sa halip, kumuha ito ng isang maliit na palanggana ng tubig mula sa banyo at isang sariwang dahon ng bayabas mula sa maliit na bungkos na laging dala nito. Inilagay niya ito sa mesang katabi ng kama ni Ian. Anong ginagawa mo? Tanong ni Senyora Elara, naguguluhan. Pinapakalma natin ang tubig, sagot ni Nana Diwa. Isinawsaw niya ang dahon sa tubig at nagsimulang magsalita. Hindi kay Ian, kundi sa palanggana. Alaala, bulong nito. Huwag kang matakot. Huwag kang manakot. Dahan-dahan, magpakita ka ng dahan-dahan. Pinanood ni Tala ang ginagawa ng matanda. Bilang isang babae ng siyensya, dapat ay hindi siya naniniwala dito. Ngunit may kung anong kapangyarihan sa ginagawa ni Nana Diwa, isang sinaunang ritual na tila naiintindihan ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Lihim, naisip niya ang isang kondisyon na minsan niyang nabasa. Conversion disorder, kung saan ang isang matinding trauma sa isip ay nagiging isang tunay na sintomas sa katawan. Si Ian ay nakatingin sa tubig. Ang kanyang paghinga ay unti-unting bumabalik sa normal. Ang boses ni Nana Diwa ay parang isang uyayi. Inaakit palabas ang halimaw na nagtatago sa kanyang isipan. Sino ka? Bulong ni Ian, ang mga mata ay bahagyang nakapikit. Nasa isang estadong pagitan ng pagtulog at paggising. Sino ang tumatawag sa akin? Huwag mong pilitin, sabi ni Nana Diwa. Darating din ang pangalan niya. At sa katahimikan ng silid, sa gitna ng takot at misteryo, isang salita ang kumawala sa mga labi ni Ian. Hindi ito sigaw, hindi ito malakas. Ito ay isang hininga, isang bulong na puno ng isang sakit na matagal nang nakalimutan. Leo, sa isang iglap, para bang huminto ang pag-inog ng mundo. Si Tala at Senyora Elara ay nagkatinginan, hindi naiintindihan ang kahulugan ng pangalan, ngunit may isang taong nakaintindi. Ang pinto ng silid ay bumukas. Nakatayo roon si Don Ricardo, attached case pa rin ang hawak, halatang kararating lang mula sa opisina. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang mukha, na laging matatag at puno ng kontrol, ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot.
Isang dalisay na takot na hindi pa nakikita ni Tala sa kanya kailanman. Ang kanyang tingin ay napako kay Nana Diwa, puno ng galit at pagkasindak. Humakbang siya pasulong, ang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi mapagkakamalan. Tigilan mo yan. Utos niya, halos pasigaw. Ano man niyang ginagawa mo, itigil mo na ngayon din. Tumingin siya sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at nagbabanta. Huwag mong bubuksan ang nakasara na. Sama. Mula sa kinatatayuan ni Nana Diwa, ang takot sa mga mata ni Don Ricardo ay hindi isang pader, kundi isang bintana. Isang bintana na nagpapakita ng isang silid na matagal nang nakakandado, kung saan nakatago ang isang sugat na hindi gumagaling dahil hindi ito nasisikatan ng araw. Alam niya na ang pagsigaw nito ay hindi galit. Ito ay ang huling pagtatanggol ng isang taong natatakot na harapin ang multo sa loob ng silid na yon. Hindi po ako ang kalaban ninyo, Don Ricardo. Mahinahong sabi ni Nana Diwa. Ang kanyang boses ay isang oasis ng kapayapaan sa gitna ng namumuong bagyo. Ang kalaban po ninyo ay ang lihim na matagal nyo nang itinatago. Isang lihim na unti-unting lumalason sa kaluluwa ng inyong anak. Walang lihim! Mariing tanggi ng Don, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay nagkakanulo sa kanya. Kung gayon, bakit po kayo natatakot sa isang pangalan? Tanong ni Nana Diwa. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ng Don. Hinawakan ni Senyora Elara ang braso ng kanyang asawa. Ricardo, tama na. Umiiyak nitong pakiusap. Alam ni Nana Diwa na ito na ang panahon. Ang sugat ay nabuksan na. Kailangan na itong linisin, gaano man kasakit. Lumakad siya patungo sa gitna ng silid. Tumingin siya sa mag-asawa kay Tala na nakatayo sa isang sulok na puno ng pag-aalala at higit sa lahat, kay Ian na litong-lito at takot na nakamasid sa lahat. Kailangan po nating mag-usap, sabi ni Nana Diwa sa boses na may bigat at awtoridad. Bilang isang pamilya, kasama si Tala dahil siya ay bahagi na ng paggaling ni Ian at kailangan itong mangyari ngayon din. Walang sino man ang tumutol. Ang kanyang mga salita ay may bigat na hindi matatanggihan. Nagtipon sila sa malawak na library, ang parehong lugar kung saan ibinigay ang huling hatol ng mga doktor. Ngunit ngayon, ang hatol ay hindi na manggagaling sa siyensya. Ito ay manggagaling sa nakaraan. Umupo si Nana Diwa sa tapat ni na Don Ricardo at Senyora Elara. Si Tala ay tumayo sa likod ng wheelchair ni Ian. Ang mga kamay ay nakahawak dito na parang isang angkla. Don Ricardo, Senyora Elara, panimula ni Nana Diwa. Ang katawan ni Ian ay isang hawla, ngunit hindi ang sakit ang rehas. Ang rehas ay gawa sa isang alaalang hindi niya maalala, ngunit nararamdaman ng kanyang kaluluwa araw-araw. Tiniim ni Don Ricardo ang kanyang bagang. Nagsimulang humikbi ng malakas si Senyora Elara. Tumingin si Nana Diwa ng diretso kay Don Ricardo. Kailangan nating pag-usapan si Leo. Ang pangalan. Sa pagbanggit pa lang nito, para bang isang dam ang nabasag. Hindi ko sinasadya. Biglang sigaw ni Senyora Elara. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng gumuho. Napasubsob siya sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay niyayanig ng matinding pag-iyak. Diyos ko, patawarin mo kami. Patawarin mo ang anak ko. Si Don Ricardo ay napapikit na lang, talunan. Lito, si Ian ay tumingin mula sa kanyang ina, patungo sa kanyang ama. Anong nangyayari? Sino si Leo? Si Senyora Elara, sa gitna ng kanyang mga hikbi, ang nagsimulang magkwento. At habang nagsasalita siya, ang library ng Villa Amihan ay naglaho. At sa isipan ng lahat, isang larawan ang nabuo. Isang mainit na araw ng tag-araw,
15 taon na ang nakalipas. Ang araw ay nagniningning, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at ang malakas na ugong ng isang talon sa pribadong bahagi ng kanilang asyenda. 2 bata ang naghahabulan sa mga batong madulas at nalulumot malapit sa pampang. Si Ian, 8 taong gulang, maliksi at malakas. At ang kanyang nakababatang pinsan, si Leo, 7 taong gulang, mas maliit, laging nakasunod sa kanyang kuya Ian. "Hindi mo ko mahuhuli," sigaw ng maliit na si Leo, tumatawa habang tumatalon mula sa isang bato patungo sa isa pa. "Masyado kang mabagal," sagot ni Ian. Ang tawa niya ay sinlakas ng lagaslas ng tubig. Sa isang mabilis na kilos, hinabol niya ang pinsan. Sa kanilang paglalaro, sa isang iglap ng kawalang ingat, itinulak niya si Leo para habulin. Isang tulak na hindi sinasadya. Isang tulak na dapat sana ay bahagi lang ng laro. Ngunit ang bato ay madulas. Nawalan ng balanse si Leo. Ang kanyang tawa ay naging isang sigaw ng gulat. Ang kanyang mga kamay ay sumubok kumapit sa hangin. At pagkatapos, ang tunog ng isang malakas na pagbagsak sa tubig. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang walang katapusang ugong ng talon. "Leo," tawag ni Ian. Walang sumagot. "Leo, hindi na to nakakatuwa. Lumabas ka na." Sumilip siya sa tubig. Walang anino, walang galaw. Tanging ang mga bulan ng hangin na unti-unting umaakyat sa ibabaw. Bago tuluyang naglaho, bumalik ang lahat sa realidad ng library. Ang pag-iyak ni Senyora Elara ay nakakabasag ng puso. "Dumating kami. Huli na ang lahat," sabi niya. Halos hindi makahinga. Nakahawak pa rin si Ian sa gilid ng bato, nanginginig, hindi makapagsalita, nakatitig sa tubig. Si Tala ay napahawak ng mahigpit sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Anong ginawa ninyo?" tanong ni Tala sa nanginginig na boses. Doon nagsalita si Don Ricardo. Ang boses ay pagod at basag. "Ginawa ko ang dapat gawin ng isang ama," sabi niya. Ang mga mata ay nakatingin kay Ian. Ang pamilya ni Leo ay nasa Amerika noon. Kami lang ang naroon. Ang sabi ng mga investigador, isang aksidente, isang malungkot na pagkalunod. May mga binayaran, may mga usapang ginawa. Tiniyak kong walang sino man ang mag-uugnay sa pangalan mo sa nangyari, Ian. Tiniyak kong walang dudungis sa kinabukasan mo." Tumingin siya sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. "Dinala ka namin sa pinakamagaling na child psychologist," ang sabi niya. "Sa tindi ng trauma, ang isip mo mismo ang nagkusa na ibaon ang alaala. At sinabihan kami na hayaan na lang, huwag nang ungkatin, para sa ikabubuti mo, para makalimot ka. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka," sigaw ni Don Ricardo. "Pero hindi ko alam na ito ang magiging kabayaran." Si Ian ay hindi kumikibo, hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw. Nakatitig lamang siya sa kawalan. Ang kanyang mukha ay isang blankong papel kung saan unti-unting isinusulat ang isang napakasamang kwento. Ang mga panaginip, ang tubig, ang sigaw, ang pangalang Leo. Lahat ay nag-uugnay-ugnay na ngayon sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawang mas masahol pa sa anumang bangungot. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang tingin. Mula sa mukha ng kanyang ama, sa umiiyak niyang ina, hanggang sa sahig. Pagkatapos ay sa sarili niyang mga binti, mga binting hindi na gumagalaw. Mga binting tumangging dalhin siya palayo sa bangin ng nakaraan. Sa wakas, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dapat sana'y nangalaga sa kanyang nakababatang pinsan. Ang mga kamay na nagdulot ng isang trahedyang pilit na ibinaon sa limot. Ang sakit, ang pagkalito at ang 5 taon ng pagdurusa ay sumabog sa loob niya sa isang nakakabinging pagsigaw ng katotohanan.
Ako. Bulong niya, nanginginig. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na parang mga dayuhan, na parang mga sandata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkamuhi sa sarili. Ako. Ako ang pumatay sa kanya. Katsaka, ang sigaw ni Ian ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa isang salamin. Pagkatapos ng nakakabinging tunog ng pagbasag, ang sumunod ay ang mas nakakatakot na katahimikan ng 1,000 pira-pirasong nagkalat sa sahig. Sa sumunod na mga araw, ang Villa Amihan ay naging isang tahanan ng mga basag na piraso. Si Tala Agustin ay naging isang tahimik na saksi sa unti-unting pagguho ng lahat. Ang unang nabasag ay ang pundasyon ng mag-asawang Santiago. Ang kanilang pagkakaisa sa pananahimik ay nawasak at pinalitan ito ng walang katapusang sisihan. Narinig sila ni Tala mula sa kabilang silid. Ang kanilang mga boses ay hindi na pabulong, kundi mga sigaw na puno ng sakit at pagsisisi. Sinabi ko sa iyo, Ricardo. Sinabi ko sa iyong hindi tama ito. Sigaw ni Senyora Elara isang gabi. Ang kanyang boses ay paos na sa kaiiyak. Dapat hinayaan nating magluksa ang bata. Dapat kinausap natin siya. Pero anong ginawa mo? Tinakpan mo ng pera ang lahat, na parang isang dumi na pwedeng walisin sa ilalim ng alpombra. Para protektahan siya. Ang sagot ni Don Ricardo, ang boses ay pagod at pilit. Para bigyan siya ng kinabukasan. Anong gusto mong mangyari? Ang lumaki siyang may dalang-dalang kasalanan na hindi naman niya ginusto? Ginawa ko lang ang sa tingin ko'y tama. At tingnan mo kung saan tayo dinala ng tama mo, ganti ni Senyora Elara. Ang anak natin, mas masahol pa siya sa isang bilanggo ngayon. Bilanggo siya ng isang multong tayo mismo ang lumikha. Walang katapusang sisihan. Mga salitang ibinabato na parang mga bato. Bawat isa ay lumilikha ng panibagong lamat sa kanilang pamilya. Ang pinakamasaklap na piraso sa lahat ay si Ian. Pagkatapos ng kanyang sigaw sa library, para siyang naging isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa isang bagay sa kawalan na siya lang ang nakakakita. Isang multo marahil, ang multo ng isang batang pinsan na nagngangalang Leo. Sinubukan ni Tala na gawin ang kanyang trabaho. Hinawakan niya ang mga binti ni Ian para sa kanilang pang-araw-araw na ehersisyo, ngunit parang mga piraso ng kahoy na lang ang mga ito. Sinubukan niya itong kausapin. Ian, sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. Nandito lang ako. Kung gusto mong magsalita. Ngunit si Ian ay hindi tumutugon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Para siyang isang bahay na nilisan na ng lahat ng nakatira. Walang ilaw, walang tunog, walang sino man sa loob. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang kanyang sariling kawalan ng silbi. Anong magagawa ng physical therapy para gamutin ang isang durog na kaluluwa? Anong ehersisyo ang kayang buuin muli ang isang basag na puso? Isang hapon, nakita niya si Nana Diwa na tahimik na nakaupo sa hardin, naghihimay ng mga dahon ng malunggay. Nilapitan niya ito. Ang puso niya ay puno ng kalituhan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Nana. Pag-amin ni Tala, umupo siya sa tabi nito. Parang mas lalo siyang lumala. Tumingin sa kanya si Nana Diwa. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Hija, sabi nito, kapag ang isang buto ay nabali at naghilom ng mali, ano ang ginagawa ng doktor? Nag-isip si Tala. Kailangan pong baliin ulit para mailagay sa tamang-tama. Tumango si Nana Diwa. Ganoon din ang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Ian ay naghilom ng baluktot sa loob ng 15 taon sa paligid ng isang kasinungalingan. Ngayon, nabali itong muli. Masakit, magulo. Ngunit ngayon pa lang talaga magsisimula ang tunay na paghilom. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan kay Tala. Sa sandaling iyon,
Ang lahat ng kanyang pagdududa sa matanda ay naglaho. Nakita niya hindi ang isang albularyo, kundi ang isang manggagamot ng kaluluwa. Ngunit habang ang pag-asa ay nagsisimulang tumubo sa puso ni Tala, isang bagyo naman ang namumuo sa labas ng Villa Amihan. Sa sobrang pag-aalala, tinawagan ni Tala si Dr. Adrian Soler. Kailangan niyang ipaalam dito ang bagong development. Umaasang baka may maitulong ang psychiatrist na kakilala nito. Dr. Soler, sabi niya sa telepono, may mahalaga po akong sasabihin tungkol sa kondisyon ni Ian. It's psychological, all of it. Narinig niya ang isang mapang-uyam na tawa sa kabilang linya. Talaga, Miss Agustin? At nahulaan mo yan dahil sa tulong ng matandang mangkukulam na yan? Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang lahat. Anong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Tala. Kailangan niya ng tulong. Ang kailangan niya ay mapalayo sa mga mapanganib na impluensya. Putol ni Dr. Soler sa kanya. At mayroon na akong sapat na ebidensya para patunayan iyon. Bago pa man makasagot si Tala, ibinaba na nito ang tawag. Samantala, sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna, isang nurse na pinadala ni Dr. Soler ang kausap sa telepono ng kanyang amo. Nakatayo siya sa labas ng isang maliit na tindahan sa baryo Sinag-araw. Yes, sir. Nakausap ko na po ang ilang matatanda rito. Sabi ng nurse, ang boses ay nanginginig ng bahagya. May madilim na kwento po tungkol sa kanya. Mga 20 taon na ang nakalipas. May isang batang lalaki na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Namatay po ang bata. Sir, bigla na lang. Pagkatapos noon, umalis si Diwa sa baryo. Marami po ang nagsasabing tinakbuhan niya ang kanyang kasalanan. Sa kanyang opisina sa Maynila, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dr. Adrian Soler, isang ngiting malamig at puno ng tagumpay. Ito na ang bala na kailangan niya. Magaling, sabi ni Dr. Soler sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang larawan ni Luntian Santiago. Oras na para tapusin ang palabas na ito. Kamomo, para kay Dr. Adrian Soler, ang mundo ay isang malaking chessboard. Ang mga tao ay mga piyesa at siya ang grandmaster na laging nag-iisip ng 10 hakbang na nauuna. Ang kanyang propesyon ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang sining ng paggamit ng lohika, datos at siyensya para talunin ang pinakakomplikadong kalaban sa lahat, ang karamdaman ng tao. At si Nana Diwa? Para sa kakanya, ang matanda ay hindi isang piyesa. Isa itong langaw na umuugong sa paligid ng board, nakakainis at nakakagulo sa perpektong laro na kanyang binuo. Hawak ang isang manipis na folder na kulay kape. Pumasok si Dr. Soler sa Villa Amihan na parang isang general na papasok sa teritoryo ng kalaban. Ang kanyang lakad ay may kumpiyansa, ang kanyang mamahaling suit ay tila isang baluti, at ang laman ng folder ay ang kanyang sandata. Hindi niya kailangang magpa-appointment. Sa mga panahong ganito, siya ang gumagawa ng patakaran. Natagpuan niya si Don Ricardo sa library. Nakaupo sa dilim, napapaligiran ng mga aklat na hindi na niya binabasa. Isang baso ng alak ang nasa tabi nito, hindi pa nababawasan. Ang makapangyarihang Don Ricardo Santiago ngayon ay mukhang isang haring nawalan ng kaharian. Isang perpektong target. Ricardo, sabi ni Dr. Soler, ang kanyang boses ay may halong awtoridad at pekeng pakikiramay. Nag-angat ng tingin ng Don, ang kanyang mga mata ay pagod. Adrian, what is it now? Inilapag ni Dr. Soler ang folder sa makintab na lamesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Naparito ako dahil nag-aalala ako sa iyo, sa pamilya mo, at higit sa lahat, kay Ian. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga lumang newspaper clippings na nakalaminate, mga kopya ng police blotter, at mga sinumpaang salaysay na may pirma ng ilang residente ng baryo Sinag-araw.
Nagawa ko na ang bagay na dapat ay ginawa natin sa simula pa lang, sabi ni Dr. Solar. Nag-imbestiga ako kung sino talaga ang babaeng ipinasok mo sa iyong pamamahay. Itinulak niya ang isang newspaper clipping sa harap ni Don Ricardo, isang lumang balita mula sa isang lokal na pahayagan sa Laguna. Ang headline, misteryosong pagkamatay ng isang bata, iniimbestigahan. Walang pangalan, ngunit ang petsa at lugar ay tumutugma. 20 taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Dr. Solar, ang kanyang boses ay parang isang siruhano na nagpapaliwanag ng isang malubhang sakit. May isang pamilya sa Baryo Sinagaraw. Ang kanilang anak na lalaki ay may karamdaman na hindi maipaliwanag. Dinala nila ito sa isang hilot, isang manggagamot. Ang pangalan niya, Diwa. Sinadya niyang huminto, hinayaan ang mga salita na bumaon. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ang bata ay biglang namatay. Walang autopsy na naganap. Ang sabi ng pamilya, kinuha na ng mga engkanto. Ngunit ang sabi ng mga kapitbahay, itinuro niya ang isang sinumpaang salaysay. May kakaibang halamang gamot na ipinainom si Diwa sa bata isang gabi bago ito namatay. Tinitigan ni Don Ricardo ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Walang kasong isinampa, patuloy ni Dr. Solar, dahil sa impluwensya at takot. Ngunit isang bagay ang malinaw. Pagkatapos ng insidenteng iyon, biglang naglaho si Diwa. Iniwan niya ang kanyang baryo. Tumakas siya, Ricardo. At ngayon, narito siya sa iyong bahay, ginagawa ang kanyang mga ritual sa iyong sariling anak. Bawat salita ni Dr. Solar ay isang laso na nadahan-dahang gumagapang sa isipan ni Don Ricardo. Isang isipan na puno na ng pagdududa, pagkakasala at matinding takot. Ang takot na nagkamali siya ng desisyon. Ang takot na mula sa pagtatangkang iligtas ang kanyang anak ay inilagay niya ito sa mas malaking kapahamakan. Hindi maaaring totoo yan, bulong ni Don Ricardo. Ngunit ang kanyang boses ay walang panlaban. Bakit hindi? Tanong ni Dr. Solar. Ang kanyang boses ay naging mas matalim. Dahil ba may isang beses na kumibot ang daliri ng paa niya? Ricardo, gumising ka. You are a man of logic. Placebo effect is powerful, but it is not a cure. Pinaglalaruan niya ang desperasyon ninyo at mapanganib siya. Tumayo si Dr. Solar at inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Don Ricardo. Isipin mo, paano mo maipagkakatiwala ang buhay ng iyong anak sa isang babaeng may ganitong nakaraan, isang babaeng may multo sa kanyang kasaysayan? Paano kung magkamali siya ulit? Ang huling tanong na yon, iyon ang pumatay. Ang multo ni Leo, ang multo ng batang lalaki mula sa Laguna. Ang mga multo ng nakaraan ay nagsama-sama sa isipan ni Don Ricardo. Bumubuo ng isang nakakatakot na anino sa hinaharap. Ang kanyang pananampalataya na sinliit lamang ng butil ng mustasa ay tuluyan ng nadurog. Nakita ni Dr. Solar ang pagbabago sa mga mata ni Don Ricardo. Ang pagdududa ay naging takot. Ang takot ay naging desisyon. Tapos na ang laro. Checkmate! Si Don Ricardo ay tumayo. Ang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Kinuha niya ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Isang galit na ipinanganak mula sa takot. Hindi na niya tiningnan si Dr. Solar. Naglakad siya papalabas ng library. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng isang nakakakilabot na determinasyon. Pinanood siya ni Dr. Solar na umalis. Isang malamig na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang langaw ay malapit ng mapisa. Mula sa bintana ng library, nakita niya ang landas na tinatahak ni Don Ricardo. Isang landas na patungo sa maliit na kubo sa likod ng hardin kung saan pansamantalang nanunuluyan si Nana Diwa. Nang bumukas ang pinto ng kubo,
Alam na ni Dr. Soller kung ano ang susunod na mangyayari. Mula sa kanyang silid, narinig ni Luntian Ian Santiago ang sigaw ng kanyang ama. Hindi ito ang karaniwang sigaw ng galit o pagkadismaya. Iba ito. Mayroon itong talim, mayroon itong lason. Ito ang sigaw ng isang taong nasukol ng sarili niyang takot. Sinunggaling! Ang salitang yon ay parang kulog na yumanig sa buong Villa Amihan, mas malakas pa sa namumuong bagyo sa labas. Agad na sinundan ito ng isa pang sigaw, mas malakas, mas puno ng pait. Manloloko! Sinubukan ni Ian na igalaw ang kanyang wheelchair palapit sa bintana, ngunit ang kanyang mga braso ay tila napako sa pagkagulat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon ng maliit na kubo sa likod ng hardin, kung saan nakatira si Nana Diwa. Doon nagmumula ang mga sigaw. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Pinapasok kita sa pamamahay ko. At ito ang isusukli mo sa akin? Isang kasinungalingan? Narinig niya ang tunog ng isang bagay na inihagis at nabasag. Pagkatapos ay ang boses ng kanyang ama, nanginginig sa galit. Anong masasabi mo rito? Sa batang namatay sa mga kamay mo? Magsalita ka. Katahimikan. Pagkatapos ay ang mahinahong boses ni Nana Diwa, hindi natitinag, ngunit may bahid ng kalungkutan. Isang boses na halos hindi marinig ni Ian sa gitna ng nagsisimula ng pagbuhos ng ulan. Ang tunay na bilanggo ay hindi ang anak ninyo, Don Ricardo, kundi kayo. Ang mga salitang iyon ay tila mas lalong nagpaalab sa apoy. Lumayas ka! Sigaw ni Don Ricardo. Ang boses ay basag na. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Huwag mo nang hintayin ang umaga. Dalhin mo ang iyong kamalasan at ang iyong mga multo palayo sa pamilya ko. Kasabay noon, nakita ni Ian si Tala na tumatakbo palabas ng mansyon, walang payong, patungo sa kubo. Sumunod ang kanyang ina, si Senyora Elara, sumisigaw ng, "Ricardo, tama na. Huwag." Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto ng maliit na kubo. Lumabas si Don Ricardo, basang-basa ng ulan. Ang mukha ay isang maskara ng galit at sakit. Sa likod niya, lumabas si Nana Diwa. Ang kanyang puting buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Ang kanyang simpleng bestida ay nababasa na rin. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa maliit niyang bayong. Hindi siya tumingin kanino man, hindi kay Don Ricardo, hindi sa nagmamakaawang si Senyora Elara, hindi sa nag-aalalang si Tala. Naglakad siya, mabagal, tahimik, palayo sa kubo, patawid sa damuhan, patungo sa malaking tarangkahan. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng malakas na ulan ay parang isang punyal na sumasaksak sa puso ni Ian. Siya ang kanyang pag-asa. Siya ang unang taong hindi tumingin sa kanyang mga binti, kundi sa kanyang kaluluwa. Siya ang nagbigay sa kanya ng unang kislap ng liwanag matapos ang 5 taon ng kadiliman. At ngayon, pinapalaya siya na parang isang aso. Hindi, bulong ni Ian, na sa isang iglap ng desperasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman, sinubukan niyang itulak ang kanyang wheelchair. Huwag, Nana, huwag kang umalis. Ang kanyang mga braso na laging nanghihina ay biglang nagkaroon ng lakas, ang lakas ng pag-ayaw. Itinulak niya ang gulong, isang ikot, 2. Nakausad siya palayo sa bintana, patungo sa pinto ng kanyang silid. Ngunit ang mansyon ay malaki. Ang daan ay malayo. Nakita niya si Tala na sinusubukang pigilan si Nana Diwa. Nakikiusap. Ngunit umiling lamang ang matanda. Isang malungkot na ngiti ang nasa mga labi at marahan nitong tinanggal ang pagkakahawak ni Tala. Nagpatuloy ito sa paglakad. "Nana!" Sigaw ni Ian. Ang kanyang boses ay napuno ng lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Ang sakit ng kanyang katawan, ang sakit ng kanyang nakaraan, at ang bagong sakit ng pag-abandona. Narinig siya ng matanda.
Huminto ito sa gitna ng daan. Sa huling pagkakataon, lumingon ito sa direksyon ng mansyon, sa bintana ng silid ni Ian. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng ulan at ng gabi. Isang tingin na puno ng panghihinayang, ng paumanhin at ng paalam. Pagkatapos, tumalikod na ito at tuluyang naglakad papalabas ng tarangkahan, nilamon ng dilim at nang walang tigil na buhos ng ulan, nawala na siya. Ang kandila ay tuluyan ng namatay. Ang lakas sa mga braso ni Ian ay biglang naglaho. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa gilid ng wheelchair. Ang kanyang sigaw ay naging isang mahinang ungol ng pagkatalo. Pagkatapos, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan na mas malakas pa kaysa sa sigawan kanina. Pumasok si Tala sa kanyang silid, tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at damit. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at pag-aalala. Ian? Simula niya. Itinaas ni Ian ang kanyang kamay, isang kilos na pumipigil dito. Tumingin siya kay Tala, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga matang nakasama nito sa ilalim ng mga bituin. Ang mga mata niya ngayon ay malamig, matigas, kasing tigas ng bato. Ito na ang huling patak, ang huling pagtataksil, ang kanyang ama, ang kanyang pag-asa. Nawala ng lahat. Nawala na siya ng tiwala sa siyensya, sa pananampalataya, sa pamilya, sa pag-ibig. Iwan niyo na akong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Walang emosyon, walang buhay. Ito ay ang boses ng isang taong sumuko na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tinataboy ang nag-aalalang mukha ni Tala. Ang umiiyak niyang ina, ang anino ng kanyang ama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa mundo. At sa kadiliman sa likod ng kanyang mga talukap, muli niyang narinig ang lagaslas ng tubig. At ang sigaw ng isang batang nagngangalang Leo. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Sapagkat sa gabing iyon, sa gitna ng ulan, si Luntian Santiago ay tuluyan ng nalunod. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng gabing iyon ay parang isang mahabang lamay. Ang Villa Amihan ay binalot ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa dati. Walang sigawan, walang iyakan. Tanging ang nakakabinging tunog ng kawalan. Si Luntian Santiago ay tuluyan ng nagsara. Hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya kumakain. Maliban na lang kung pilit na isusubo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay laging nakapikit na para bang mas gugustuhin pa niyang mabuhay sa kadilimang nilikha niya sa kanyang isipan kaysa harapin ang liwanag ng isang mundong puno ng pagtataksil. Para kay Tala Agustin, ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Patuloy pa rin niyang ginagawa ang kanyang mga tungkulin, ang mga ehersisyo, ang pag-aalaga. Ngunit para na lang siyang nag-aalaga ng isang katawang walang kaluluwa. Masakit. Sobrang sakit na makita ang binatang minsan niyang nakausap sa ilalim ng mga bituin na ngayon ay isang anino na lang ng kanyang sarili. Dumating si Dr. Adrian Soler. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng propesyonal na pag-aalala. Ito na nga ang sinasabi ko, sabi nito habang tinitingnan si Ian na hindi man lang kumurap sa kanyang presensya. A complete catatonic regression. The trauma from that woman's revelations was too much for his fragile psyche. Malinaw na hindi niya kaya ang mga pamamaraan ng matandang yon. May inilatag itong mga brochure sa lamesa, mga makintab na papel na nagpapakita ng mga larawan ng isang modernong pasilidad sa Switzerland. I've made arrangements, sabi ni Dr. Soler kay Don Ricardo at Senyora Elara. A long-term care facility, the best in the world. They specialize in cases like this. It's time to let the real experts handle him. Nakita ni Tala ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Senyora Elara. Ngunit nakita rin niya ang pagod at pagsuko sa mukha ni Don Ricardo. Para sa Don, ito na marahil ang huling at tanging solusyon. Ipaubaya ang problema sa iba. Itago ito
sa isang malayong lugar. Ngunit si Tala, habang nakatingin sa mukha ni Dr. Solar, ay may ibang nakita. Hindi pag-aalala, kundi tagumpay. Ang malamig na kislap ng isang manlalarong nanalo sa kanyang laro. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-alab sa loob niya. Isang bagay na mas malakas kaysa sa kanyang pagiging profesional. Determinasyon at pag-ibig. Hindi, sabi ni Tala, napalingon ang lahat sa kanya. Hindi po siya pupunta kahit saan. Ulit ni Tala. Ang boses niya ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Tumingin siya ng diretso kay Don Ricardo. Nagkamali po kayo, sir. Lahat tayo nagkamali. Pero ang pagpapadala sa kanya sa malayo, isa na namang pagtakas iyon, hindi paggamot. At ano ang solusyon mo, Miss Agustin? May pang-uuyam sa boses ni Dr. Solar. Ipagpapatuloy mo ang pag-unat sa kanyang mga binti hanggang sa bumalik ang kanyang kaluluwa? Hindi niya pinansin ang doktor. Ang kanyang mga mata ay para lamang kay Don Ricardo. Ang kailangan po niya ay ang bagay na ipinagkait sa kanya sa simula pa lang, sabi ni Tala. Ang katotohanan at ang pagpapatawad, at may isang tao lang na makakatulong sa kanya na mahanap iyon. Hindi na siya nagpaalam. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid ng mansyon. Alam niya kung saan pupunta. May isang address na ibinigay sa kanya si Mang Anselmo, isang address sa isang lugar na malayong malayo sa malamig na karangyaan ng Villa Amihan. Ang biyahe papuntang Baryo Sinagaraw ay isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang malalapad na highway ay naging makikitid na kalsada. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga puno ng niyog at mga bukirin. Ang hangin ay naging mas sariwa, may amoy ng lupa at damo. Natagpuan niya ang maliit na bahay kubo ni Nana Diwa sa dulo ng isang maalikabok na eskinita. Isang bahay na simple, napapaligiran ng mga halaman at mga nakasampay na damit. Naabutan niya ang matanda sa harap ng bahay, nakaupo sa isang tumba-tumba, payapang nagtatanggal ng mga bato sa isang bilao ng bigas. Pagkakita nito kay Tala, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Alam kong darating ka, Hija. Umupo si Tala sa isang maliit na bangko sa tabi nito. Ang puso niya ay puno ng mga salitang hindi niya alam kung paano sisimulan. Nana, sabi niya. Basag ang boses. Kailangan ka po niya. Ibinaba ni Nana Diwa ang bilao. Gusto ko siyang tulungan, pero hindi na ako pwedeng bumalik doon. Hindi dahil sa kanila, Nana. Dahil kay Ian, pakiusap ni Tala. Nawala na siya at natatakot ako na baka hindi na siya bumalik. Tumingin si Nana Diwa sa malayo, sa mga bukirin. Ang sabi nila, may multo raw ako sa aking nakaraan. Sabi nito sa mahinang boses. Totoo iyon. Sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Nana Diwa ang nangyari 20 taon na ang nakalipas. Ang bata. Ang sakit nitong butas sa puso na hindi kayang gamutin ng siyensya noon. Ang desperadong mga magulang at ang kanyang pagtatangkang gumamit ng halamang gamot para palakasin ang mahinang katawan nito. Hindi laso ng ibinigay ko sa kanya, sabi ni Nana Diwa. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Bitamina iyon, ngunit ang kanyang puso ay bumigay na. Alam ng mga magulang niya ang totoo. Alam nilang ginawa ko ang lahat, pero ang sakit. Napakasakit para sa kanila na tanggapin. Kaya, hinayaan ko na lang. Hinayaan kong ako ang sisihin nila para kahit paano may mapagbuntunan sila ng kanilang galit at hindi ang Diyos o ang kanilang sarili. Napaluha si Tala sa narinig. Hindi ito isang kwento ng pagkakasala. Ito ay isang kwento ng sakripisyo. Tumayo si Tala. Tumingin siya sa mga mata ni Nana Diwa. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ka kailangan ni Don Ricardo, Nana, sabi niya. Pero kailangan ka ni Ian at kailangan kita. Samantala, sa Villa Amihan, isang bagay ang nangyari.
Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, sinubukan ni Ian na abutin ang isang baso ng tubig sa kanyang bedside table. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig at mahina. Nahagip niya ang isang bagay, isang silver na picture frame. Nahulog ito sa sahig. Sa pagtatangkang damputin ito, nawalan ng balanse si Ian at nahulog mula sa kanyang wheelchair. Bumagsak sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Nakahiga roon, hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay napako sa larawan sa nabasag na frame. Isang larawan niya at ni Leo, dalawang batang nakangiti, magkaakbay. Ang nangiti ni Leo ay masaya at walang muwang. Ang nangiti niya ay ang nangiti ng isang mapagmahal na kuya. Tinitigan niya ang larawan at sa unang pagkakataon, ang naramdaman niya ay hindi takot, hindi galit, hindi pagkakasala. Ang naramdaman niya ay pagmamahal, isang matinding pagmamahal para sa pinsan na nawala. Isang matinding pangungulila at kasabay ng pagmamahal na yon, dumaloy ang isang bagay na matagal na niyang ikinulong, ang mga luha. Mga luhang hindi para sa sarili, kundi para kay Leo. Mga luhang malayang dumadaloy mula sa isang pusong sa wakas ay piniling muling tumibok. Ang sahig na gawa sa marmol ay malamig sa kanyang pisngi. Ang mga piraso ng bubog mula sa nabasag na picture frame ay kumikinang sa tabi niya na parang mga luha. At si Luntian Ian Santiago, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hinayaan ang kanyang sariling umiyak. Umiyak siya para sa 7 taong gulang na si Leo, na hindi na nakita ang kanyang ika-8 kaarawan. Umiyak siya para sa 8 taong gulang na si Ian, na nawalan ng pinsan at ng sariling kamusmusan sa iisang araw. Umiyak siya para sa 15 taon ng kasinungalingan at katahimikan. At umiyak siya para sa 5 taon na pagkakakulong sa isang silyang de gulong na siya mismo, sa hindi niya namamalayan, ang lumikha. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Inaasahan niyang makita ang nag-aalalang mukha ng isang nurse o ang pagod na mukha ng kanyang ina. Ngunit ang nakita niya ay higit pa roon. Nakatayo sa may pintuan si Tala. Ang kanyang mga mata ay namumula rin, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. At sa likod nito, isang anino na nagdala ng pamilyar na kapayapaan. Si Nana Diwa. Nagbalik siya. Kasabay ng kanilang pagdating, pumasok din si Dr. Soler, kasunod sina Don Ricardo at Senyora Elara. Handa na si Dr. Soler na ipatupad ang kanyang plano. Ngunit natigilan siya sa eksenang kanyang naabutan. Si Ian, nakahandusay sa sahig, at ang 2 babaeng pinakaayaw niya ay nagbalik. "Anong ginagawa ninyo rito?" tanong ni Dr. Soler. Ang boses ay puno ng pagbabanta. "Security! Palabasin ang mga—" "Wag!" Isang boses ang pumutol sa kanya. Lahat ay napalingon. Ang boses ay mahina, paos sa hindi paggamit at nanggagaling sa sahig. Nagsalita si Ian. "Huwag mo silang paalisin," sabi ni Ian. Dahan-dahang sinusuportahan ang sarili gamit ang kanyang mga siko. Si Tala at Nana Diwa ay mabilis na lumapit sa kanya. Tinutulungan siyang sumandal sa gilid ng kama. "Ricardo, tingnan mo ang ginagawa nila," sigaw ni Dr. Soler. "This is dangerous. He's unstable." Ngunit si Don Ricardo ay hindi na nakikinig sa doktor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Ang kanyang anak na sa wakas ay nagsalita muli. Ang kanyang anak na may luha sa mga mata, ngunit may bagong liwanag ng buhay. Tumingin si Ian sa kanyang ama. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay wala na. Ang sakit ay naroon pa, ngunit may kasama na itong pag-unawa. "Papa," sabi ni Ian. Ang boses ay unti-unting lumalakas. Hindi ko po kasalanan." Ang mga salitang yon ay tumama kay Don Ricardo na parang isang kidlat. "Alam ko po na aksidente ang nangyari," patuloy ni Ian. Ang mga luha ay muling dumaloy. Pero dahil sa pagtago natin,
Dahil sa paglimot, ginawa kong kasalanan, ginawa kong parusa. Tumingin siya sa kanyang mga binti. Ito ang parusa ko. Si Senyora Elara ay napasubsob sa pag-iyak. Ngunit si Don Ricardo, isang bagay ang nabasag sa loob niya. Ang pader ng pagmamataas, ng takot, ng maling proteksyon, ay tuluyan ng gumuho. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay basag na basag. "Patawarin mo ako. Sa aking takot, sa aking kahinaan, patawarin mo ako." Nag-iyakan sila, ama at anak. Isang pag-iyak na naghugas sa 15 taon ng sakit at kasinungalingan. Sa isang sulok, si Dr. Soler ay nanunood. Hindi makapaniwala. Ang kanyang perpektong laro ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga pyesa ay biglang nagkaroon ng sariling isip. Wala nang pumapansin sa kanya. Wala na siyang kapangyarihan dito. Tahimik at puno ng pagkatalo, si Dr. Soler ay tumalikod at naglakad palabas. Nilamon ng mga anino ng mansyon na minsan niyang sinubukang pagharian. Nang tumahan na ang lahat, tumingin si Ian kay Tala at kay Nana Diwa, ang dalawang babaeng naniwala sa kanya. Tulungan niyo ko," sabi niya. Ngumiti si Nana Diwa. "Matagal ka na naming tinutulungan, iho. Ngayon, oras na para tulungan mo ang iyong sarili." "Tumayo ka, Ian," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Kumuha siya ng isang walker, isang gamit na matagal nang nakatago sa bodega. Inilagay niya ito sa harap ni Ian. Tumingin si Ian mula sa walker patungo sa kanyang mga binti. 5 taon. 5 taong walang pakiramdam. Ngunit ngayon ay may nararamdaman siyang iba. Isang kuryente, isang panginginig, isang tawag. Hinawakan niya ang walker. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat na hindi na nila nakasanayan. Si Tala ay nasa isang tabi niya. Si Nana Diwa ay nasa kabila. "Hindi ang mga binti mo ang magpapagalaw sa'yo, Ian," bulong ni Nana Diwa. Ang puso mong malaya na." Ipinikit ni Ian ang kanyang mga mata. Inisip niya si Leo, hindi na bilang isang multo, kundi bilang isang masayang alaala. Inisip niya si Tala, ang init ng kamay nito sa ilalim ng mga bituin. At inisip niya ang kanyang sarili, malaya sa bigat ng kasalanan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Nagmula ito hindi sa kanyang mga kalamnan, kundi sa kanyang kaluluwa. Itinulak niya ang kanyang sarili, paangat. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang dahon. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Isang ungol ng hirap ang kumawala sa kanyang bibig. Ngunit hindi siya bumagsak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, si Luntian Santiago ay nakatayo. Nakatukod sa walker, nanginginig, ngunit nakatayo. Nagbukas ang mga mata niya at nakita niya ang umiiyak na mukha ng kanyang mga magulang. Nakita niya ang mapagmahal na mga mata ni Tala at pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na mas himala pa kaysa sa pagtayo. Ikinilos niya ang kanyang kanang paa. 1 pulgada. Pagkatapos ang kaliwa. 1 pa. Dahan-dahan, nanginginig. Bawat hakbang ay isang laban. Ngunit naglalakad siya. Papunta sa kanyang mga magulang, papunta sa kanyang bagong buhay. Nang makarating siya sa kanila, binitiwan niya ang walker at niyakap sila. Isang yakap na bumuo sa lahat ng basag na piraso ng kanilang pamilya. Sa gitna ng mga luha ng tagumpay, lumingon siya at tiningnan si Tala, ang babaeng hindi sumuko. "Tinuruan mo akong maglakad," sabi niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. "Pero tinuruan mo rin akong umibig." 1 taon ang lumipas. Ang dating malamig at tahimik na hardin ng Villa Amihan ay isa ng paraiso ng tawanan at pag-asa. Ang mga damong dating perpektong ginupit ay ngayoy may mga bakas na ng maliliit na paa.
Ang hangin ay hindi na mabigat. Sa halip ay puno ito ng mga tinig ng mga batang naglalaro, ng tunog ng musika, at ng amoy ng pagkaing inihahanda para sa lahat. Ito ang araw ng opisyal na paglulunsad ng Sinag-Ara Hope Foundation, isang pundasyong itinatag ng Pamilya Santiago upang tulungan ang mga batang may mga karamdamang pisikal at emosyonal, lalo na ang mga nagmula sa mga pamilyang walang kakayahang magpagamot. Sa gitna ng lahat, nakatayo sa isang maliit na entablado, si Luntian Ian Santiago. Hindi na siya nakaupo sa isang wheelchair. Nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Mayroon siyang hawak na isang eleganteng tungkod na gawa sa kahoy, isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi na ito isang simbolo ng kanyang kahinaan. Ito ay isang simbolo ng kanyang lakas. Sa kanyang tabi, nakatayo si Tala. Ang mga kamay nila ay magkahawak. Ang mga daliri ay magkapulupot na parang mga ugat na hindi na mapaghihiwalay. Ngumiti si Ian sa mga tao, mga doktor, mga kaibigan, mga pamilya, at ang mga batang benepisyaryo ng kanilang pundasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Luntian Santiago, ang binatang ikinulong sa isang wheelchair. Ngunit ngayon, natututunan ko na ang aking pagkakakilanlan ay hindi nakakabit sa isang silya o kahit sa isang tungkod. Tumingin siya sa malayo na parang binabalikan ang kanyang mahabang paglalakbay. Natutunan ko na ang pinakamalubhang karamdaman ay hindi ang sakit ng katawan, kundi ang sakit ng kaluluwa. Ang tunay na bilangguan ay hindi ang mga binting hindi makalakad, kundi ang pusong hindi makapagpatawad. At ang pinakadakilang himala ay hindi ang muling paglakad, kundi ang muling pagkatutong umibig at magtiwala. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa kanyang mga magulang na nakaupo sa unang hilera. Si Don Ricardo at Senyora Elara ay hindi na ang mga taong puno ng takot at pait. Ang kanilang mga mukha ay malambot, ang kanilang mga ngiti ay totoo. Kanina lang ay nakita pa silang nakikipaglaro sa mga bata. Niyakap ni Ian ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Salamat Papa Mama sa pagtuturo ninyo sa akin kung paano bumangon sa pamamagitan ng pagharap sa ating mga pagkakamali. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta sa isang matandang babae na tahimik na nakaupo sa isang tabi, si Nana Diwa. Ang mukha nito ay puno ng pagmamalaki, isang ngasang ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito na kasing init ng araw. At kay Nana Diwa, sabi ni Ian, na nagturo sa akin na ang tunay na lunas ay matatagpuan sa loob. At sa huli, tiningnan niya ang babaeng nasa kanyang tabi. Hinarap niya si Tala at itinaas ang kanilang magkahawak na kamay. At sayo, sabi niya, ang kanyang boses ay napuno ng pagmamahal na hindi lang nagturo sa aking mga binti na humakbang, kundi nagturo rin sa aking puso na muling tumibok. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Nagpalakpakan ng lahat. Ang kanilang mga palakpak ay isang alon ng pag-asa na yumakap sa buong hardin. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog na ang araw at nag-uuwian na ang mga bisita, naglakad sina Ian at Tala sa isang mas tahimik na bahagi ng hardin, malapit sa talon na minsan ay naging saksi sa isang trahedya. Ngunit ngayon, ang ugong nito ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang awit ng paghilom. Isinandal ni Ian ang kanyang tungkod sa isang puno. Hindi niya ito kailangan na ngayon. Sa halip umakbay siya kay Tala, ang bigat niya ay sinusuportahan ng pagmamahal nito. 1 taon, bulong ni Ian. Parang kailan lang, dito sa hardin na to, naiinggit ako sa mga bituin. At ngayon? Tanong ni Tala, nakatingala sa kanya. Ngayon, sabi ni Ian, hinahawi ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Tala. Hindi ko na kailangang tumingala dahil ang pinakamaliwanag na bituin sa aking kalangitan ay nandito na sa tabi ko. Napangiti si Tala,
isang nangiting nagliwanag pa kaysa sa papalubog na araw. Corny mo, biro niya. Corny na kung corny, tawa ni Ian. Pero sa'yo lang. Huminto sila sa paglalakad at magkaharap na pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw. Pinipinta ang langit ng mga kulay kahel, rosas, at lila. Isang perpektong pagtatapos. Isang perpektong simula. Habang buhay? Tanong ni Tala sa mahinang boses. Hinalikan ni Ian ang kanyang noo. Saan pa ba ako pupunta? At dito nagtatapos ang kwento ni Naluntian at Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang paglalakbay din para sa akin. Sa bawat kabanata, para ko na ring naramdaman ang bigat ng silyang digulong ni Ian, ang sakit ng kanyang nakaraan, at ang liwanag na unti-unting sumilay sa pagdating ng pag-ibig at pag-asa. Naging saksi ako sa kanilang mga luha, sa kanilang mga takot, at higit sa lahat, sa kanilang tagumpay, sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-iibigan. Ito ay isang paalala na ang pinakamalaking himala ay hindi laging nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. Isang paalala sa walang kapantay na kapangyarihan ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating mga sarili. At isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang naramdaman ninyo sa paglalakbay na ito? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Hihintayin ko ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng puso at damdamin. Nagpapasalamat at laging gumagalang, Kwentong Damdamin TV.